Ang lihim na bayan ng mga duwende. A Miss Cyrus Story. Magical tale bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel? Salamat. Sa gilid ng baryo ng Silawang, may isang kagubatang hindi pinapasok ng mga tao. Sabi ng matatanda, may nakatira raw na mga nilalang doon na hindi nakikita ng basta-basta. Ang tawag nila, Tanood ng Lupa. O mas kilala ng mga bata bilang mga duwende. Marami ang naniniwala. Marami rin ang natatakot. At sila na, isang 14 na taong gulang na mahilig magpinta, ay isa sa iilang batang nakaririnig ng mga bagay na hindi naririnig ng iba. Tuwing hapon, naririnig niya ang maliliit na yabag sa ilalim ng damo. Nararamdaman niya ang pagyugyog ng lupa kahit walang dumadaan. At minsan, kapag nagpapahinga siya sa ilalim ng punong akasya, parang may mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit hindi siya natatakot, kundi nagtataka. Ang regalo, sa gitna ng gubat. Isang dapit hapon, habang nagpipinta siya sa tabi ng kagubatan, nahulog ang kaniyang paboritong brush. Gumulong ito papasok sa loob. Sinubukan niyang sundan, at kahit alam niyang bawal pumasok, naisip niya, sandali lang, kukunin ko lang. Habang hinahanap niya ang brush, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang kulisap, walang ibon, walang hangin. Bigla niyang narinig ang isang mahinang tawa. Hindi boses ng tao, hindi rin boses ng bata. Parang kampanilyang may buhay. Naghahanap ka ba nito? Napalingon siya, at muntik siyang mapasigaw. Sa ibabaw ng bato, nakatayo ang isang maliit na nilalang na may kahoy na balat. Berdeng buhok na parang dahon, at suot na damit hinabi mula sa mga lumot. Maliit ang katawan pero malalaki ang mata, at ang ngiti nito ay parang sanay sa kalokohan. Duwende! Bulong ni Lana. Itago mo man ang titig mo, bata, sabi ng duwende habang hawak ang brush. Kita ko ang takot sa puso mo. Hindi ako takot, sagot ni Lana. Napangiti ang duwende. Ayos. Kailangan ko ang batang hindi natatakot. Tumalong ko ito at nagpakilala. Ako si Pipit, mensahero ng Luntiang Kaharian. Inabot ni Pipit ang brush kay Lana, pero may idinagdag. Pero may kapalit ang pagbabalik ko ng gamit mo. Kailangan mo kaming tulungan. Ang Luntiang Kaharian. Bago pa makatanggi si Lana, hinawakan siya ni Pipit at sa isang iglap, parang tinanggal ang takip ng mata niya. Nakita niya ang kaharian ng mga duwende. Ang lupa ay kumikislap na parang may alikabok ng bituin. Ang mga puno ay mas mataas at mas makulay. Ang mga ugat ay parang daang umiilaw. At sa paligid, daan-daang duwende ang abala. Nagpapagaling ng halaman, nagpapalipad ng mga bulaklak na parang ibon, at nag-aayos ng maliliit na ilaw na gawa sa sinag ng araw. Welcome sa aming kaharian, wika ni Pipit. Hindi makapaniwala si Lana. Ngunit ang kangiti ng mga duwende ay mabilis na napalitan ng lungkot. May nangyayari sa aming lupa, sabi ni Pipit. May nilalang na sumisira ng balanse. Anong klaseng nilalang? Tanong ni Lana. Isang tao, ang banta ng pagkawala. Sa gitna ng kaharian, may malaking puno, ang puno ng diwa. Ito ang nagsisilbing puso ng kagubatan. Ngunit laking gulat ni Lana nang makita niya ang malaking pilat sa katawan nito. Tuyo at itim ang malaking bahagi. Sinusugatan ito ng isang mangangahoy, paliwanag ni Pipit. Araw-araw siyang pumuputol ng mga sanga, kahit bawal, kahit may babala na kami. Bakit hindi ninyo siya kausapin? Tanong ni Lana. Sinubukan namin, sagot ng matandang duwende na lumapit sa kanila. Pero hindi lahat ng tao ay marunong makakita. At hindi rin lahat ay marunong makinig. Umupo si Lana sa tabi ng puno. Parang naririnig niya itong humihingan ng mahina. Naririnig mo ba? Tanong ng matanda. Nagulat si Lana. Hindi, pero parang nararamdaman ko.
Ngumiti ang matanda. Ikaw ang napili. Ang mission ni Lana, 2 bagay ang kailangan gawin ni Lana. 1, harapin ang mga ngahoy at pigilan ito. 2, gamitin ang galing niya sa pagpipinta upang ibalik ang enerhiya ng puno ng diwa. Pero paano? Tanong niya. Itinaas ni Pipit ang maliit na sanga. Sa tuwing may mabuting puso na gumuguhit ng kagandahan, nagigising ang lupa. Ang iyong sining ang magpapagaling. Ang harapan kinabukasan, naghintay sila na sa lugar kung saan narinig ang ingay ng pagputol. Dumating ang isang lalaki, pagod ang mukha, marumi ang damit, at may hawak na malaking itak. Huwag mo pong putulin yan, sabi ni Lana. Napalingon ang lalaki. Bakit? May nasasaktan. Naku, bata, tumawa ang lalaki. Kahoy lang yan. Hindi po, sagot ni Lana. Buhay ito, at may nagbabantay dito. Sinubukan siyang isnabin ng lalaki, pero nang itaas niya ang itak, biglang yumanig ang lupa. Naglabasan ang mga ugat, pumutok ang hangin, at may malamig na bulong. Napahinto ang lalaki. Hindi ka nag-iisa, wika ni Lana. Lahat ng ginagawa natin may kapalit. Tumigil ang lalaki. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang liwanag ng mga duwende. Kahit saglit lang, naluha siya. Patawad, mahina niyang sabi. Hindi ko alam. Pagbabalik ng hiwaga, inilabas ni Lana ang kaniyang pintura. Habang ginuguhit niya ang puno, bawat stroke ng kulay ay nagiging tunay. Ang mga tuyong sanga ay nagkakaroon ng buhay. Ang mga pilat ay naglalaho. Ang mga ugat ay muling lumiliwanag. At sa huling haplos ng kaniyang brush, nagliwanag ang buong kagubatan. Bumalik ang sigla. Bumukas ang mga bulaklak sa isang sabay-sabay na hinga. Ang mga duwende ay nag-iyakan sa tuwa. At mula sa pinakamalaking ugat, lumabas ang boses. Salamat, anak ng tao. Aral ng kwento. Ang kalikasan ay may buhay, may damdamin, may hiwaga. At kahit maliit ka, kahit isang bata ka, kaya mong magligtas, magbago, at magpagaling. Hindi kailanman nagiging huli ang kabutihan kapag pinili ito. Salamat sa pakikinig. Mag-subscribe ka na at mag-iwan ng komento kung ano ang nais mong pakinggan sa susunod.